Abiso sa publiko, tipid-tipid po muna tayo sa konsumo ng kuryente dahil yellow alert pa rin po sa Luzon at Visayas grid ngayong araw. Sa katunayan, kagabi umabot sa halos kalahating milyong customer ng Meralco ang nakaranas ng rotational power interruption dulot ng yellow at red power alerts. Nagbabalik si Clazel Pardilla sa sentro ng balita live. Naomi, halos kalahating milyong customer ng Meralco ang nakaranas ng brownout kagabi. Wala pang kasiguruduhan kung ito na ba ang huli o magkakaroon pa uli ng power interruptions. Kung kailan oras ng gabi at mahimbing ang tulog ng nakararami, tsaka naman nag-brown out. Ang masarap na tulog, naantala ng mamatay ang electric fan, aircon at iba pang appliances. Kagabi, isinailalim sa yellow at red alert ang Luzon at Visayas grid. Ibig sabihin naging kapos ang reserba at kabuang supply ng kuryente. Ayon sa Meralco, 1 hanggang 1.5 oras ang ipinatupad na rotational power interruptions sa Cavite, Bulacan, Laguna, Rizal, Pampanga at Metro Manila. Kung tutuusin na Naomi, itinuturing na non-peak hours ang gabi. May interruptible load program din ang Meralco kung saan gumagamit ang generator set ang mga negosyo para bigyan daan ang pangangailangan ng mga consumer. Pero hindi pa rin kinaya ang nipis ng supply. Ibig sabihin lang no, talagang kinulang. Yung deficiency levels umabot na sa point na hindi na rin talaga kakayanin kung hindi kami manual load dropping, which is a technical term for rotating power interruptions to balance the system. Ibig sabihin, mas mataas na yung pangangailangan o yung demand sa kakayahan ng supply mula sa mga planta. So, if that is the case, you have to shave the demand. Naibalik din ang supply ng kuryente bago mag-alas 12 ng gabi. Pero hindi pa tiyak kung huli na ba ito. It's very difficult to predict. Similarly, I don't think we were really able to predict what happened last night, no, nung nagkaroon tayo ng capacity shortfall. And so hindi ko masabi sa iyo, Clay, kung mauulit ba ito o hindi. Sa ngayon ay nasa yellow alert ang Luzon grid. Umaasang Meralco na habang papasok ang tag-ulan ay unti-unting mababawasan ang demand sa kuryente. Samantala, Naomi, sa isang interview sa Department of Energy, sinabi nito na hindi na inaisahan na maisa sa ilalim sa red alert yung status ngayon. At alam naman natin na kapag isina sa ilalim kasi sa red alert ay posible yung pagkakaroon ng power interruptions. Naomi? Clazel, nakakapagtaka lang na gabi nangyari itong power interruption. Ngayong sinabi mo nga na hindi ito yung peak hours ng paggamit ng kuryente ng mga consumer. Ano kaya yung dahilan nito? Meron bang nangyaring force outage na naman ng mga planta ng kuryente? Yes, Naomi, may mga pumalya na planta at nagkaroon nga ng reduced capacity at yung iba ay hindi talaga operational. Dahilan yan kung bakit kinulang sa supply ng kuryente pero naging maayos na yung ilang planta kaya nga naibalik sa yellow alert yung status ng ating mga power grid. At wala ngayon nararanasan na power interruptions ngayong araw ng May 24. Naomi? At Clazel, makakaapekto kaya sa singil sa kuryente itong mga nangyaring mga power interruption? Yes, Naomi, dahil magkakasunod din yung yellow at red alert, ayon sa Meralco, ay kahit na sinuspend yung wholesale electricity spot market, meron pa rin pressure sa pagtaas ng kuryente. Kaya hindi natin masasabi na posible itong bumaba dahil suspended yung WESM. So yun, mayroon pa rin possibility ng price hike adjustment sa singil sa kuryente. Maraming salamat, Clazel Pardilla.